Mga kaibigan, isa pong magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, kumusta po kayo? Medyo matagal-tagal din po, mga ilang araw din po tayo na hindi nakakapag-Bible reading. Kaya nais ko po kayong kumustahin mga kaibigan. Pagpasensyahan niyo po yung ating view, medyo maingay dahil may mga dumadaang sasakyan. Isa pong masayang araw sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga kaibigan na sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta po kayo riyan mga kaibigan? Nawa po ay patuloy lang po tayo na humakbang sa katuwiran ng Diyos at patuloy ng kalooban ng Diyos ang ating yakapin. Kumusta po sa inyong lahat? Nawa ay nasa mabuting kalagayan lamang kayo dahil yan lang po ang tanging na idadalangin ko sa Panginoon na kayo ay ingatan ng ating Diyos at pagpalain sa bawat area ng inyong mga buhay. Higit po sa lahat sa ating spiritual na pamumuhay dahil napakahalaga po ng spiritual na pamumuhay. Kailangan pong magpatuloy tayo sa ating pananampalataya kay Kristo. Kahit anuman po ang sitwasyon, kahit anuman po ang mga pangyayari sa buhay natin, ay magpatuloy lang po tayo sa ating pagmamahal sa Diyos, pananalig sa Diyos, at tamang relasyon sa Panginoon at patuloy na isa pamuhay ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, salamat sa Diyos, sa kanyang gabay, sa kanyang patnubay, salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon po ay pang 125 days na po natin at purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos po ay sobrang napakabuti mga kaibigan. Ang Diyos po ay hindi nagkukulang. Ang Diyos po ay hindi nagpapabaya sa buhay natin. Talagang hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. At salamat sa Diyos dahil ang Diyos ay laging nasa panig natin kapag tayo po ay patuloy na namumuhay ng naaayon sa salita ng Panginoon. Kaya kapag tayo po ay namumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos at ang salita ng Diyos ang lagi nating sinusundan na makita sa ating buhay, ang gabay naman po ng Diyos ay hindi po mawawala sa atin. Ano po mga kaibigan? Kaya pinupuri ko po ang Panginoon sa oras na ito dahil ang Diyos po ay napakabuti. Hindi po siya nagbabago. Hindi po siya nang iiwan ng kahit sino na kanyang mga anak. Dahil ang Diyos po ay ganun po niya tayo kamahal. Kayo po ba mga kaibigan? Nararamdaman nyo rin po ba ang pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat araw? Talaga po ang Diyos ay hindi po tayo hinahayaan na magpatuloy sa kamalian, hindi po ba? Kundi ang Diyos po ay lagi po tayong tinuturuan ng tama upang makapamuhay po tayo ng tama. Kaya lagi ko nga pong sinasabi sa inyo mga kaibigan na isa pamuhay po natin ang salita ng Diyos upang sa ganon makagawa po tayo ng tama. Dahil kung wala pong salita ng Diyos sa buhay natin, hindi po tayo makakagawa ng tama. Pwede po tayong magkamali, pwede po tayong magkasala, at pwede po tayong mahulog sa kamay ng ating Panginoon. At kapag tayo po ay wala na po sa kamay ng ating Diyos, saan po ba pupunta ang ating kaluluwa? Di po ba? Sa kapahamakan. Kaya mga kaibigan, nawa ay magpatuloy lang po tayo sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. At ang Diyos po ay sobrang napakabuti dahil kahit kailan po hindi po niya tayo iniiwan. Ngayong araw po ay puntahan po natin ang mga awit ni Solomon. Ito po ay matatagpuan natin sa, kung kayo po ay may mga Biblia mga kaibigan, buksan po natin ang
ating mga Biblia. Sa akin po ang awit ni Solomon ay nasa 1,367. Tignan po natin sa 1,367 ang mga awit ni Solomon. Maliit lang po ito na na bahagi ang awit ni Solomon. Nung nakaraan po ay nagtapos tayo sa chapter 4, kaya buksan po natin ang ating mga Biblia po sa aklat po ng awit ni Solomon. Awit din po ang nakalagay dito. Yung Psalms naman ay awit din po yun. Nakalagay po dito sa akin ay Salmo. Yan. Ito po ang mga awit ni Solomon. At sana po ay nandyan na po kayo sa ang awit ni Solomon chapter 5. Nagsasagutan po dito ang babae at lalaki. Ano po? Sige po. Simulan ko na po dito sa awit chapter 5. Sabi dito ng lalaki, nasa hardin ako ngayon, aking irog na magiging kabiyak ko, nanguha ako ng mira at mga pabango. Kinain ko ang aking pulot at ininom ang aking alak at gatas. Mga babae sa ng Jerusalem. Kayong mga nagmamahalan, kumain kayo at uminom. Babae, habang ako'y natutulog na naginip ako, narinig kong kumakatok ang mahal ko. Ang sabi niya, papasukin mo ako. Irog ko, basang-basa na ang hamog ang ulo ko. Pero sinabi ko, hinubad ko na ang aking damit, isusuot ko pa ba itong muli? Hinugasan ko na ang aking mga paa, dudumihan ko pa ba itong muli? Nang hawakan ng aking mahal ang susian ng pinto, biglang tumibok ng mabilis ang aking puso. Bumangon ako upang siya'y papasukin, at nang hawakan ko ang susian ng pinto, tumulo ang mira sa kamay ko. Binuksan ko ang pinto para sa aking mahal, pero wala na siya. Hinanap ko siya, pero hindi ko siya makita. Tinawag ko siya, pero walang sumagot. Nakita ako ng mga gwardya na naglilibot sa lungsod. Pinalo nila ako at ako'y nasugatan. Kinuha pa nila ang aking damit. Kayong mga babae ng Jerusalem, mangako kayo sa akin, kapag nakita ninyo ang aking mahal, sabihin ninyo sa kanyang, nangihina ako dahil sa pag-ibig. Mga babae ng Jerusalem, o babaeng pinakamaganda, ano bang mayroon sa iyong minamahal na wala sa iba at kami ay iyong pinasusumpa pa? Siya ba'y talagang nakakahigit sa iba? Babae, ang aking mahal ay makisig at namula-mula ang kutis. Nag-iisa lamang siya sa 10,000 lalaki. Mas mahal ko pa sa ginto ang kanyang ulo. Buhok niya ay medyo kulot at kasing itim ng uwak. Mga mata niya ay napakagandang pagmasdan, tulad ng mamahaling hiyas at tulad ng mata ng mga kalapati na kasing puti ng gatas sa tabi ng batis. Mga pisngi niya ay kasing bango ng harding puno ng halamang ginagawang pabango, at ang mga labi niya ay parang mga leryo na dinadaluyan ng mira. Mga bisig niya ay tila mahahabang bareta ng gintong napapalamutian ng mamahaling bato. Kataway tila pangil ng elepante, makinang at napapalamutian ng mga batong safero. Mga paa niya ay tulad ng mga haliging marmol na nakatayo sa pundasyong ginto. Napakaganda niyang pagmasdan, tulad ng mga puno ng sedro sa Libanon. Kay tamis halika ng kanyang bibig, tunay ngang siya'y kaakit-akit. O mga babae ng Jerusalem, siya ang aking mahal, ang aking iniibig. Awit ni Solomon chapter 6. Mga babae ng Jerusalem, o babaeng pinakamaganda, nasaan ang iyong mahal? Saan siya nagpunta upang matulungan ka naming hanapin siya? Babae, ang aking mahal ay nagpunta sa hardin niyang puno ng halamang ginagawang pabango upang magpastol doon at kumuha ng mga leryo. Ako'y sa aking mahal at ang mahal ko naman ay sa akin lang. Nagpapastol siya sa gitna ng mga leryo. Lalaki, o napakaganda mo, irog ko, kasing ganda ka ng lungsod ng Tersa at kabigha-bighani gaya ng Jerusalem. Kamangha-mangha kagaya ng mga kawal na may dalang mga bandila. Huwag mo akong titigan dahil hindi ko ito matatagalan. Ang buhok mo'y parang kawan ng kambing na pababa sa bundok ng Gilead. Ang mga ngipin mo'y kasimputi ng tupang bagong kaligo.
buong buo at maganda ang pagkakahanay nito. Mamula-mula ang noo mong natatakpan ng belo tulad ng bunga ng pomegranata. Kahit na ako'y may 60 asawang reyna, 80 asawang alipin at hindi mabilang ng mga dalaga, nag-iisa lang ang aking sinisinta, tunay na maganda at walang kapintasan, ang tanging anak ng babae ng kanyang ina at pinakapaborito pa. Ang mga babae na nakakakita sa kanya ay hindi mapipigilang purihin siya kahit na ang mga asawang reyna at asawang alipin ay humahanga sa kanya. Ang sabi nila, sino ba ito na kapag tinignan ay parang bukang liwayway ang kagandahan, kasing ganda siya ng buwan, nakakasilaw na parang araw at nakakamangha tulad ng mga bituin. Pumunta ako sa taniman ng almendro para tignan ang mga bagong tanim na sumibol sa may lambak at para tignan na rin kung umuusbong na ang mga ubas at kung ang mga pomegranata ay namumulaklak na. Hindi ko na malayan, ako pala nandoon na sa maharlikang higaan kasama ang aking mahal. Kamatayan, maging ang pagnanasa ay hindi mapipigilan. Ang pag-ibig ay parang lumiliyab at lumalagablab na apoy. Kahit laksa-laksang tubig, hindi ito mapipigilan. Sino mang magtangkang bilhin ito kahit ng lahat niyang yaman ay baka malagay lamang sa kahiyan. Ang mga kapatid na lalaki ng babae. May kapatid kaming dalagita at ang kanyang dibdib ay hindi pa nababakas. Anong gagawin namin sa araw na may manligaw na sa kanya? Birhin man siya o hindi, iingatan namin siya. Babae, ako'y birhin nga at ang dibdib ko'y parang mga tori, kaya nga ang aking mahal ay lubos na nasisiyahan sa akin. May ubasan si Solomon sa Baal Hamon na kanyang pinaupahan sa mga magsasaka roon. Bawat isa sa kanila ay nagbibigay sa kanya ng 1,000 piraso ng pilak bilang parte niya sa ubasan. Ikaw ang bahala, Solomon, kung ang parte mo ay 1,000 piraso ng pilak at ang parte ng mga magsasaka ay 200 piraso ng pilak. Pero ako na ang bahala sa sarili kong ubasan. Lalaki, o irog kong namamasyal sa hardin, mabuti pa ang mga kaibigan mo. Naririnig nila ang iyong tinig, iparinig mo rin ito sa akin. Babae, halika aking mahal, tumakbo ka ng mabilis gaya ng usa sa kabundukan na punong-puno ng mga halamang ginagawang pabango. Ayan po, purihin po ang Panginoon. Natapos na po natin ang awit ni Solomon. Ito po ay patungkol po sa nagmamahalan, nagmamahalang babae at lalaki. At nawa po yung mga nagmamahalan ay talagang nagmamahalan nga. Hindi po yung sa ginhawa lang ay magmahalan at sa kapag hirap na ay kaguluhan na. Ang itinuturo po dito ng ating nabasa ay kung gaano ka mahal ng isang lalaki ang isang babae. At talagang ang isang tao na nagmamahal, lalo na sa isang babae na sa tingin niya ay talagang malinis na malinis pa, ay talagang hindi po niya maiaangkop sa pamang mga bagay na talagang napaka-special. Dumating man po tayo sa panahon ito na ang panahon ngayon ay nasa panahon po ng kakaibang panahon, na kahit po hindi malinis, minsan may mga asawa na o may mga anak na, may mga single mom dyan o single dad ay nagkakagustuhan. Ang mahalaga ay tama sa harapan ng Diyos ang pagmamahalan at yung till death do us part ay hindi po lamang yun nakapaloob sa magandang buhay, kundi kasama po doon ang hirap at ginhawa. Kaya nga po kahit anuman ang sitwasyon ng buhay, kapag umibig po ang isang babae o isang lalaki, o mag-ibigan man ang babae at isang lalaki, ay ihanda po nila yung kanilang sarili sa mga sitwasyon ng buhay na hindi po ito ang magiging dahilan para po maghiwalay. So yun, kumbaga salamat sa Panginoon dahil tayo pong lahat ng mga anak ng Diyos ay tinuturuan po kung paano magtiis, kung paano po umunawa, kung paano po magpatawad kahit man
ang mga sitwasyon kung minsan ay hindi ka nais-nais, hindi nakakatuwa at para nakakagalit. Ngunit salamat sa Panginoon dahil yung pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Kaya tayo po ay natututong umunawa, natututong magtiis, natututong magtiyaga, natututong magpatawad dahil yun ang po ang nais ng ating Panginoon. So, mga kaibigan, hanggang dito po muli ang ating Bible reading pang 125 days po natin ngayon. At sa susunod po nating Bible reading, tayo po ay nasa Isaiah na. Nasa Isaiah na po tayo. Nasa Isaiah na po tayo. Kaya tayo po ay nasa 1,378 na. At konti na lang, mapupunta na po tayo sa New Testament. Ayan, medyo makapal-kapal pa po itong ating dadaanan na Old Testament. Bago po tayo makabarating sa Mateo, ay talagang marami pa po tayo. Nandyan pa po ang Isaiah, nandyan pa po ang Jeremiah, nandyan pa po ang Habakuk, ano pa bang meron? Andyan pa ang Ezekiel, andyan pa ang Daniel. Yan, medyo mahaba-haba pa po ang Amos, kaya ang Nahum, kaya marami-rami pa po tayong dadaanan. Andyan pa ang Sakaraya, ang Sakarias. Kaya mga kaibigan, nawa po ay nandyan lang po kayo lagi na nag-aabang ng aking Bible reading. Basta ang lagi ko pong sinasabi at ipinagbibilin sa bawat isa, kahit anuman ang sitwasyon ng buhay mga kaibigan, huwag na huwag tayong mawalay sa ating Diyos. Huwag na mawalay sa buhay natin ang ating Biblia at ang ating relasyon sa Panginoon, higit sa lahat ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po magtatapos ang ating Bible reading for today sa ang awit ni Solomon, chapter 5 hanggang chapter 6. Yun pala, napakaiksi ng ating binasa ngayon. Yan, 5 and 6, dalawang chapter lang po. Pero maano po ito, malalim po. Kaya muli, maraming salamat po sa ating Panginoon, sa inyong buhay. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at patuloy na suporta dito sa aking YouTube channel. Hanggang dito lang mga kaibigan. Salamat sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.